8 universidad na pinagkaisa ng misyon at pangarap. Ang ibahagi ang kausayan sa academics at sports. Ito ang University Sound Season 2! Stay hungry, stay humble. Ito ang kanilang battle cry. They bite hard, bark loud, and live the spirit of never say die. Let's cheer for Blue and Gold. Welcome to National University! Yup! Alam nyo, mga kapamilya, sobrang swerte natin ngayon dahil makakasama natin ang 3-time UAAP Women's Wow. Basketball Champions. We've got the NU Lady Bulldogs. Punta natin. Hey, what's up, NU Lady Bulldogs? Congrats, champion! Champion! Great job, guys! Grabe! And of course, joining us ngayon na hapong ito, ang kanilang third-year player, isa sa mga pinakamatangkad at dominant sa team nila, na si Jack Daniel Animam. Yeah! What's up, what's up? Ganda ng pangalan mo, ha? Oo nga eh. Girls, ano ba feeling? 3 years na kayong champion. 3 feet. 3 years at sweep pa. Oo. Siyempre, masarap sa pakiramdam kasi lahat ng hard work namin, lahat ng pinaghirapan namin nung past 3 years, nagbunga. Tapos siyempre, lahat ng injuries ng mga naranasan namin, mga pasa, siyempre all worth it kasi na-achieve namin yung goal namin and na-fulfill namin. Ba't parang naiiyak ka na? Ano ba nun? Ang dami ba nung ano? Feeling ko yung sakripisyo nila talaga eh. Ano ba yung mga parang gano'ng kahirap yung naging paglalakbay na bago nyo naabot yung 3 feet na yun? Siyempre, sa training, araw-araw, gigising ka ng umaga. Tapos after ng training, kain ka lang sandali, pasok. Kitang-kita naman natin kung may tiyaga, nilaga. Oo. At tatlong taon nila kinakain yung nilaga na yan. Grabe yung pagpupursige nyo. Pero, matanong ko lang, ano bang best qualities ng Lady Bulldog? Siyempre, as a player, dapat matapang ka, dedicated ka, and disiplinado ka. Tapos as a whole team naman, yun, lagi kami nagtitraining. Tapos we go out once sa isang taon para mag-training in preparation for UAAP. Siyempre doon sa pinupuntahan naming country, kinakalaban namin yung best team nila, hindi high school college. Minsan nga lalaki pa yung kinakalaban namin. Para lang Imbes na pag-usapan natin, aralin na lang natin at gusto kong matutunan kung paano maging bulldog. Pwede ba yun? Pwede. Pwede ba kami maging honorary Bulldogs for the day? Oh, pwede. Yeah, are you ready? Yes! Yes! Let's go! Tara! Girls, may doktor ba dito? Kailangan ko ng band-aid eh. Kasi, dami kong cuts. Madami ka palang cuts, ha? Kaya didagdagan natin.
Grabe. Ang intense ng game talaga. Girls, give me a hug. Grabe. Grabe guys. Thank you. Thank you. Sarap. I'm a champion. I'm a champion. Ano ba yan? Masadong pinagpawisan eh. Ako nga, tinan mo. Parang wala man lang pawis na kahit konti. Ano ba yan? Alam mo itong pause na to? Ano? Grabe, sobra. Ay, adiri! Adiri! Grabe, no? Ang sarap Thank talaga you. ano. Oo. Ang sarap talaga makabalik sa balwarte ng mga bulldogs, no? Ibang Alam mo, klase. iba na yung panahon ngayon. Iba na yung scenery. Gusto mo ikutin? Oo, tara. Excited daw dyan. O, tara. Let's go. Thank you. Oh, Robby, nandito na tayo sa pinakapaborito kong parte ng National University. Ang escalator. Sa dinami-dami ng pwede puntahan dito escalator. Oo, sila lang meron yan, no? O since favorite mo, tara na. Ang pa-experience natin. Alam mo, Gretch, kilalang kilala natin to. Noong una natin bisita dito, nakilala natin ang founder ng National University, si Don Mariano Coxon. At ano mo ba, itong 1900s nang maitatag ang National University? Oo. Noong una, business school to na tinawag na Colegio Mercantil. Pero noong 1916, pinalitan to sa pangalang National University. Yun pala. At mula nga sa mga business courses, lumawak na lumawak ang mga courses na ino-offer ng NU. At yan nga malalaman natin mula sa kanilang university president. Ano, usapin natin Gusto siya? natin? Makakasama natin ngayon ang NU President. We got Sir Theodoro. Hello, sir. Welcome Nice to meet to you. the school. Hello Welcome to po. National University. It's an honor po to meet you. Yes, and I'm glad you're here to cover the school. Ano po ba yung mission and vision ng paaralang ito? National University is a dynamic private institution committed to education. And of course, our mission, based on the core values, our commitment is to give relevant and accessible education to our students. Education for all. Yeah, education for all. Education that works. Quality. Ang National University ay isa sa mga tatlong paaralan na nagtatag ng UAAP noong 1930s. They founded the league together with UP and UST. At ang kanilang team mascot o moniker ay ang mighty NU Bulldog. Bakit po bulldog ang mascot ninyo? Because of his tenacity. If you don't know, in the past, during that Roman period, the bulldog would be pitted against a bull Oh, okay. in the arena at okay. those times. And once the jaw of the bulldog locks on the bull, it will not let go. It won't let go until the bull falls on its feet. So, mas matapang pa yung bulldog sa bull. May significance pala, tsaka may symbolism. Yeah, Galing. there's a symbolism. But but in reality, the bulldog is a loving dog. It's tame and very obedient. It's a very obedient, disciplined animal. So it's something also you can apply to the traits of the students, the schools, and the athletes. Sakto, ano po mga virtues ng isang NU student? Well, most of the virtues that can come is resiliency, innovation, respect. Sa amin, ang pinaka-importante sa estudyante, what we want to instill is innovative, because now, with the ever-changing world, you'll have to learn to be innovative, and you have to be also resilient. NU President doing the dab. Okay. Let's go. 1, 2. Yeah. Bye, sir. Thank you. Okay. Sa second time namin dito sa NU, syempre, sinulit na namin ang oras para mas makilala ang mga Bulldogs. At nakakwentuhan namin ang isa sa kanilang top dogs pagdating sa academics. Alam mo, Robby, ang NU, hindi lamang kilala para sa sports. Kilala din sila para sa kanilang mga flagship courses katulad ng engineering at architecture. O sakto, dahil makasama natin ang isa sa mga top students nila, si Aris Sario. Puntahan natin?
Hello! Hello, bro. Sorry. Oh, grabe. Ibang klase yung focus, ha? Siyempre, Aris. Aris, so kamusta naman? Okay Ang pag-aaral mo? Okay naman. Pero ako, matanong ko lang, Aris, consider kang the top students here in NU. May pressure ba talaga nagagaling from the family? Saan ba nagagaling yung excellence na to? Hindi naman siya considered as pressure. Tinitake ko siya as inspiration kasi syempre panganay rin. Tapos syempre kailangan rin makatapos since not just for myself, syempre gusto ko rin bumawi sa family ko. So, Tama yan, oh. Yes. Imbis na pressure, inspiration. Inspiration Okay yan. siya. Pero ano ba? Ano bang pangarap mo para sa sarili mo pagdating sa civil engineering? Usually, from the start kasi gusto ko talagang mag-start bahay lang. Pero since yun nga, the more I learn, at least gusto ko magkapatay ng mga structures na kumbaga, mas marami siyang maging residential siya, mas maraming mabibigyan ng yes. Mula sa simpleng pamilya si Aris at talagang pinagsisikapan niya ang buhay kolehiyo. Katunayan, officer din siya ng Philippine Institute of Civil Engineering NU Chapter. Gusto niyang makapasok sa isang magandang construction company at makapagdisenyo at makapagtayo ng mga residential structures. Anong pinakamahirap at pinakamasayang parte ng pagiging estudyante dito sa NU? Ang pinakamasaya kasi, medyo mahirap siya academically. Siyempre, kaya mo naman ng mga subjects kung isa-isa. Pero once nasabay-sabay na sila, doon na nagkakaroon ng hirap. Pero socially naman, as long as meron kang mga kasama, ayun, hindi ka nag-isa, doon ka na naging masaya. So meron ka kasama palagi? Meron. Library. So, tingin mo kung mag-isa kang mag-aaral dito, kakayanin mo? Hindi, kasi usually, since kanya-kanya naman kaming forte, so kung ako may di ako alam, may tuturo na sa akin. Kung ako naman may alam, tutulungan ko sila. Parang tulungan din kami. Tulungan sa buhay. Galing, no? Teamwork, partnership. Ayan. Parang gusto ko mag-aral dito, no? Ikaw, gusto mo ba? Ingay, library to. Shh, quiet. Oo. Just complete the statement. Sobrang proud akong maging nationalista. Dahil? Sobrang proud akong maging nationalista dahil hindi lang academically siya nagiging masaya, in all aspects rin. Kumbaga, aalis ako dito ng may saya na hindi ko makakalimutan itong school. Ayan. Pakita nga ng ngiti. Ay! Iba! Ayan. Thank you. Nakatingin ako sa crowd, may tumatakbo sa likod ko. Siya na pala yung mayakap. Sabi niya, buong champion na tayo. Sabi ko, hindi ka. Nag-champion na ba tayo? Susunod na yan, ito lang sa University Town Season 2. Alam mo, Gretch, dito mismo sa kinatatayuan natin, nagsimula ang mga napanood at patuloy na napapanood nating mga big stars in Philippine basketball. Big names tulad ni Danny Ildefonso, Idol ko yun, ha? tsaka ni Ray Ray Parks. Idol ko yun. Oo. At hindi naman ako magtataka dyan dahil ang NU ang isa sa mga founding members ng UAAP. At speaking of basketball, nakihangout po ang University Town kasama mga former NU Bulldogs na ngayon ay professional basketball players na at gumagawa ng kanilang pangalan sa mundo ng basketball. Galing, no? And take note, nakaukit na ang mga pangalan nila sa history ng UAAP na matuldukan nila ang 60-year title drought ng National University. Kaya naman narito po ang isang pagkilala sa Season 77 National University Men's Basketball Champions. 50-49 is the score. 7 deadlock, 6 lead changes, 40 seconds remaining. And UST writes history. They upend the #1 seed and they go into the finals. UAAP Season 76 na mabigo ang NU Bulldogs sa Final Four bilang title favorites sa men's basketball tournament. You just have to say Cy Young. It's a opportunity that you grab a #1 seed and you don't make it to the finals. This is the game though they're going to look at to determine their season, and they're going to say, you know, we lost our chance. Kinailangang harapin ng veteran players na sina Jello Arellino at Glenn Cobontin ang hamon sa koponan bilang underdogs ng liga.
Before season 77, siguro frustrated lahat. Kasi yung season namin nung 76, no? Number 1 kami sa elimination. And then, not twice beaten kami sa Final Four. Talagang down kami nun. Parang lahat kami naging gutom. Gutom kami na makabawi kami, na oras naman namin na ma-prove namin yung sarili namin. So, Ayaw lang namin maulit na maramdaman yung ganun kasakit. So pinag-uusapan namin lagi na dapat di na maulit yun. So, pero wala kami in-expect kasi underdog nga kami. In your season 77 UAAP, the Final Four. Point guard number 4, Jello Alolino. Number 12, Glenn Cobontin. Cobontin, all the way! Nakaagaw pa NU. Alolino, itinala sa kaliwa. Ang gutom na ito ang nagsilbing gasolina upang makabalik sila sa Final Four noong season 77. Started this game with a certain kind of attitude. maalala ko bago Final Four, dumaan pa kami sa do or die match for the 4th spot. Talagang kung parang butas ng karayom kasi and then ayun, bumalik ulit kami sa situation last year na Final Four ulit tayo. Yun nga lang, hindi kami yung number 1, kami yung number 4. Inisip namin kung ano yung naramdaman namin nung matalo kami nung na twice beaten kami. Ganon din dapat yung gutom namin. The department free throw shooting as Cobontin uses his advantage to the... So is JJ Alejandro confidently knocks down the 3. Matapos ang kawalan ng star players, nagkaisa ang NU Bulldogs na pinatibay ng kanilang bagong chemistry. Sumal down to 6 seconds. Cobontin gets it to go. Nagkaroon ng opportunity kasi lahat. So, parang, yun nga, wala si Ray Ray. So, parang inisip namin, hindi naman pwedeng ako lang. So, sabi ko sa kanila, at least maglalaro tayong lahat. Kasi walang nilulook up. Wala kang tinitignan. Kundi kami-kami lang. So, naging big factor din siya kasi nag-contribute bawat isa sa amin. Ravenna will pull up. Ravenna will miss. And National U lives for another day. Sa akin yung pagiging isa talaga namin kasi hindi kami nagwatak-watak yung year na yun parang sobrang close talaga, as in ito kami, parang walang lumabas, walang isa na dito ako, ayaw ko sa inyo. So yung parang naging buo talaga kami. Ravenna has the basketball. Abelona is on him. Viva Ravenna with a drive. Denied by Alfred Aronga. The ball is loose. And NU will move to the UAAP Finals. Back in the UAAP Finals after 44 years. This is the UAAP Season 77 Men's Basketball Finals. At pagtungtong sa finals, 3-on-1 on the other end. And Alolino takes advantage. Transition defense. Alejandro, gutsy 3. Cobontin. And a bang in the bucket. An exclamation point from the... tinapos nila ang 60-year championship drought ng National University. And National University ends a 60-year drought and have made it from perennial dormant teams. Hindi ako makapaniwala nun kasi parang nakatalikod na katingin ako sa crowd, may tumatakbo sa likod ko, siya na pala yung mayakap, sabi niya, buong champion na tayo, sabi ko, hindi, nag-champion na ba tayo? Hindi ko lang makalimutan yung hanggang ngayon nga, meron pa akong copy nung games na yun. So nakikita ko talaga pag minsan nababalik. Hanggang parang goosebumps ba nga pag naaalala Talagang hanggang ngayon pag iniisip namin, nakikita kami, pinag-uusapan namin, iba talaga. And then, pag pumapasok kami dito, parang iba yung nararamdaman namin kahit iba-iba na kami na nilalaroan. Pagbalik namin dito, pag nagkita-kita kami, parang kulang yung oras para pagkwentuhan namin lahat. And yung championship,
Wow. Ano ba, parang di mo ma-describe eh. Wow, talagang wow lang masasabi mo kasi sobrang gustong-gusto namin. And then, yung happiness nandun eh, sa pinakatuktok, Cloud9 na talaga kami. And then, yung lahat ng frustration namin ng ilang taon na ups and downs, mataas kami, natatalo kami, yung hirap namin, syempre sa laro hindi lang naman lagi panalo. Nawala, na-wipe out talaga lahat yung pakiramdam na yun. Give it up for the National University Bulldogs! One championship, one family. Ito ang iniwang legacy ng Season 77 Bulldogs na tumatak sa puso ng bawat nasyonalyan. At pagdating sa legacy, isa sa mga nagtaas ng bandera ng NU sa UAAP at dinala ang angking galing bilang Bulldog sa Professional League ay ang two-time PBA MVP mula Pangasinan. Siya ang kinilalang Demolition Man. Ako po si Daniel Diponso ng NU. Batch 93 at 97 ako dito sa NU. As a basketball player, maganda yung naging experience ko dito. Lalo yung naabutan ko yung hindi pa ganito. Makikita mo talaga yung differences dati sa compare mo ngayon. Nagsilbing bright light si Danny Ai sa NU Bulldogs sa panahong hirap bumangon ang kupunan sa standings. Makikita mo yung talagang mahirap lang. Hindi mo akalain na may lulutang na makakapag-PBA dito sa NU dati. Kasi syempre, yung hirap ng namin dito sa NU. Tsaka hindi naman kami kilala dati. Parang nasa bottom palaki yung NU before. Kasi nag-start kasi ako dito 0-13. Pero nung dumating kami, nagkapanalo na kami ng 6, so doon ako nakilala. Para kay Danny, biyaya ang mga pagsubok na dinanas niya bilang NU Bulldog. Ito ang naghulma sa kanya para makamit ang tagumpay bilang atleta. Sobrang proud na proud ako kasi una-una, kung wala yung NU kasi wala naman ako eh. Hindi naman ako mapipBA kung wala yung NU talaga. Sila nagbigay talaga sa akin ng kung bakit ako naging Daniel Diponso. Ngayong tapos na ang kanyang career sa Pro League, nagsimula na ang bagong kabanata ni Danny bilang assistant coach at mentor ng NU Bulldogs. Ang position ko talaga dito is one of the assistant coach si Coach Jamaic, pero mas nagpo-focus ako sa big man skills. Doon. Pero more on general na rin kung ano makita ko din sa mga guards or wing. Pinagsasabihan ko na rin sila kasi si Coach Jamaic hindi naman madamot eh. O dapat di ka makikialam dyan. Hindi. Sabi niya sa akin, Coach D, kung ano yung makita mo sa mga bata na tingin mong tama, go! Yung pumasok si Coach Jamaic, tapos nasabi na rin niya sa akin, tapos si Boss Manny, interested naman ever since Manny na gusto yung tulong ko. Eh, siyempre, hindi ko na rin pinakawalan kasi sayang din yung opportunity. At sumusunod sa yapak ni Danny ay ang anak na si Sean Ildefonso. For me, he's my biggest critic. And he's one of the big factors why I transferred to NU. I need more family time. He knows every weakness that I have. So it's gonna be a lot of time, preparing for next season with him. Kasi, that's every morning. That's what I look forward to, having extra work with him. And I'm lucky to have him as my father. Mahirap man raw mapantayan ang achievements ng kanyang ama, determinado pa rin si Sean na ipagpatuloy ang Ildefonso legacy. Everywhere he walks, kilala siya, and for sure, a lot of people have recognized his achievements and everything. And I hope I can follow it to my college days. Dalawang Ildefonso, pinagkaisa na pagmamahal sa laro at angas sa hardcourt bilang proud NU Bulldogs. As a basketball player nga, pakita mo lang yung anak mo nang naglalaro, kaya hindi naman sa competitive eh. Iba na, di ba? Dito pa kaya, competitive pinaglalaroan, tapos NU pa. Oh. So, sobrang saya ko, tsaka sana nga, tuloy-tuloy. Sana, sabi ko nga,
Sana hindi maputol yung legacy ng Ildefonso dito sa NU. Yun din naman ang pangarap ko. I'm very excited as well kasi nga, my dad left a legacy here. I'm gonna work hard because I really wanna live up to it, to that legacy, and hopefully bring a championship to NU. Masaya ako sa coaching namin, masaya ako sa teammate namin, masaya ako sa mga tumutulong sa akin sa masuporta. Susunod na yan sa University Town Season 2. Pero seryoso guys, resiliency ang isa sa mga pinahahalagang virtues ng mga NU Bulldogs. Ito yung kahit nadapa ka, nasaktan, kayang-kaya mong tumayo ulit at pumawi. Magaling ka ba doon? Ha? Magaling ka ba doon? Ikaw, may resiliency ka ba? Oo naman. Ha? Ikaw? Nakatayo ka na? Oo. Ikaw? Pero nahulog ka dati. Oo. Dati ito, may sugat. Oo, may sugat nga ako May dito. sugat ka, Yun, okay. Oo. Okay. Pero isang karangalan nga para sa atin na makilala ang isang atletang isinasabuhay ang pagpapahalagang ito. At ito nga ngayon, bukod nga sa kanyang katayuan sa buhay, naipagpatuloy niya ang kanyang laban. Hail to the king of the football field! Ayun, yan ang Panoorin natin resiliency. to. Sa panlabas na anyo, maituturing na normal at malusog na atleta itong si Mark. Matindi ang sikat ng araw, dibdiba ng training, pero hindi ito inalintana ng 22 anyos na kailangang magdoble kayod bilang isang football player. Ako po si Jordan Macarda from Aurora, Masbate. Ang pinipili ko po na football dahil para sa province namin nagustuhan ko maglaro kaya mahilig ako maglaro ng football. Marcaida is coming in. Looking for a counter to the right side. He goes to Marcaida. Pero kumpara sa iba, mas malaki ang kailangang i-adjust ni Mark, lalo na't ipinanganak siyang partially deaf at mute. Kahit na iba ang tunog ng mundo para kay Mark, pinapatunayan niyang kayang-kaya niya ang mga hamon sa academics at sa training. Hangang-hanga ako sa kanya, kahit ganyan siya po. Sa training kasi namin, kailangan talaga yung grabe yung energy mo, yung aggressive ka. Siya yung ganun. Siya po bilang estudyante kasi, pag alam niyang may pasok siyang 7:30, kasi mga 7, gising agad siya, mga 6:30, ganun. Kasi di siya nagpapalate pagdating sa school kasi alam niyang ganun. Paggabi, piniprepare niya yung mga gamit niya para pag kinabukasan. Si Makmak yung tipong dapat tularan kasi pagdating sa pag-aaral kahit ganyan siya, napakasipag niya. Actually, wala siyang absent sa classes niya. Tapos pagdating naman sa paglalaro, siya yung tipong napakasipag tapos seryoso sa paglalaro. Kapwa niya tubong Masbate ang mga teammates na sina Sean, Rexon at Elmer. Kaya naman mas malalim pa ang namuong pagkakaibigan sa kanilang apat. Nakapagtapos sa kursong Physical Education si Mark. Kasabay nito, ang pamamaalam niya sa kanyang karera sa UAAP football. Gayunpaman, tuloy pa rin siyang nag-iensayo at naglalaro kasama ang NU Booters. Naging malapit na sa kanyang puso ang buong team. Masaya ako sa coaching namin, masaya ako sa teammate namin, masaya ako sa mga tumutulong sa akin sa masuporta. Ang kanyang dating teammate at ngayon coach na si Anthony Albao, aminadong may adjustments sa training ni Mark.
Pero sulit naman daw ito lalo na't nakakapag-perform siya ng maayos kasama ang team. Magkasama na kami ni Makmak since 2009. Si Makmak naman talaga is magaling na player. Tsaka very hardworking student. From the family of Marcaida, they are football players. Different approach yung ginagawa namin para sa kanya. Sa ibang players, visual. Sa kanya, visual, tsaka talking one-on-one. He can compete from others na walang diferensya, pero si Makmak kaya sumabay. Bukod pa sa paglaro ng football, hindi pa rin siya bumibitiw bilang estudyante ng NU at ngayon naka-enroll sa kursong secondary education sa pangarap na maging guro katulad ng kanyang ina. Para sa pamilya ko po, ako lang po ang mag-isa na kapatid. Ang mama ko po, nagtrabaho po sa Aurora Masbate, teacher sa Aurora National University. Si Papa po, driver, LGU. Para sa inspiration ko po, sa mama, proud po si mama sa akin. Para si Papa, proud po sa akin. Para sa pamilya ko, proud din. Para pasalamat po ako sa mga pamilya. Malayo sa piling ni Mark ang kanyang magulang. Kaya naman kapag may oras ito, inaalagaan niya ang kanyang lola sa Las Piñas. Lagi ko po sila dinaalagaan pa may time ako sa Las Piñas. Proud ako sa anak ko kasi disiplinadong bata yan. Pati sa pag-aaral at sa paglalaro. Mahal na mahal namin siya ng aming mama. Congratulations, Makmak. The whole Marcaida Valdemoro clan are so very proud of what you have become. Despite all the drawbacks, different challenges that you have to go through, you made it and you make the family even prouder now that you have graduated in college. Our love goes out to you and to your proud parents, and we're equally proud as your aunties and uncles. Sa laro ng buhay, humuhugot ng lakas si Mark sa kanyang pamilya at kaibigan. Maraming salamat sa sumusuporta sa akin, sa mga pamilya at mga coaching. Para sa akin may kapansanan, pwede maglaro, huwag kayo magtutuko sa akin. Maraming salamat sa lahat. Ang lumaban sa kabila ng pagsubok ng buhay, ang patunay na karapat-dapat magkaroon ng puwang sa mundo ng football. Ang atletang may pusong palaban tulad ni Mark Marcaida, a true hero of National University. Advantage po siguro is may kapatid ka na po, tapos pag kailangan mo ng tulong or may problema ka, andyan lang po siya. Tutulungan ka po. Mga mali namin, pag-usapan namin kasi lagi kaming magkasama. So, ni-improve namin yun. Susunod na yan sa University Town Season 2. Alam mo, Gretch, nakilala na nga ang NU bilang home of the mighty Bulldogs. Kumbaga, dito mo makikita yung mga dekalibreng atleta. At sa katunayan, recently gumawa sila ng napakagandang record na 3-peat badminton champions, 3-peat women's tennis champions, 3-peat women's basketball champions, at hindi lang yan, 4-peat pa sila sa cheer dance. Ano? Ginalingan talaga nila. Well, ganun kasi yung samahan nila dito sa NU. Isang pamilya. Isang pamilya tayo. Last mo na yan, last mo na yan. Kasi naman. Pero in fact, alam mo, ganun talaga pag magkakapamilya. In fact, mga powerhouse teams dito, talagang literal na magkakapatid. Oh. Ang tinatawag nila dito,
ay sibling athletes. Panoorin niyo to. Salem open. Salem. Oh, Sa mga nakaraang seasons ng UAAP, nakita ang pag-arangkada ng National University. Mula sa basketball, Insurance basket. Go to Pagunas. volleyball, The board's gonna set up Sing. cheer dance, badminton, at tennis, talaga namang kapansin-pansin ang bagsik ng NU Bulldogs sa larangan ng sports. Di may kakaila ang angking galing ng mga atleta, lalo na ng mga magkakapamilyang iisang pangarap at hangarin. Tulad na lang ng mga kilabot sa UAAP cheer dance competition, ang Calleja Sisters. I'm Mary Ann Calleja. I'm 19 years old. I'm taking Bachelor of Physical Education, major in Sports and Wellness Management. I'm Jenny Ann Calleja. I'm 18 years old and I'm taking Bachelor of Physical Education, major in Sports and Wellness Management. Tubong Norzagaray, Bulacan ang magkapatid na sina Mary Ann at Jenny Ann. Likas na sa dalawa ang galing sa cheer dancing. So, bago po kami maging cheerleader, isa po kaming gymnast sa Norzagaray, Bulacan mula elementary and high school po. Then, bago po kami mapunta dito po sa NU Pep Squad, yung mga ate ko po, sila po yung mga nauna po dito. So, bale, sumunod lang po kami sa kanila. Parang na-inspired po kami sa kanila. So, parang gusto din po namin na maging katulad po nila. Matindi man ang requirements sa academics at Pep Squad, nagagawa nilang balansehin ang buhay kolehiyo. Kasi po, sa umaga po pumapasok kami, tapos sa gabi po yung training. Kailangan po ng time management po. Tinutulungan din po kami ng coach namin na kailangan active ka sa studies mo, tapos sa training din po dapat naka-focus ka lang po. Para kay Mary Ann at Jenny Ann, kasangga at karamay nila ang isa't isa. Advantage po siguro is may kapatid ka na po, tapos pag kailangan mo ng tulong or may problema ka, andyan lang po siya. Tutulungan ka po. Kapag may ginagawa po kami, gusto ko po parehas kami dalawa nakakagawa nun. Tulungan lang po, give and take, ganun po. At bilang bahagi ng NU Pep Squad, dala nila ang disiplina at maayos na disposisyon. Maging marunong kang humawak ng oras kung anong gagawin mo araw-araw. Sa amin po kasi routine na talaga as in. Kailangan gumising na umaga, kailangan mag-sacrifice kasi para sa sarili mo naman yun eh. Natutunan ko po sa NU Pep Squad is yung pagiging good character po. Tapos yung good attitude po, kailangan po talaga yun. Kailangan may good attitude ka, may respect ka, and yung skills, pinag-aaralan yan. Sa pagpasok ng bagong season ng UAAP, puspusan ang paghahanda ng NU Pep Squad para kunin ang titulo sa ika-5 pagkakataon. Alam kong ako, last year ko na. So, kapag nawala ako dito, alam kong kakayanin mo. And may dadating pa tayo isang kapatid. Galingan natin sa dadating ng cheer dance. Alam naman natin na kaya natin. May tiwala naman tayo sa isa't isa. Patuloy mo lang yung good attitude mo para sa future maging okay yung future mo. Tatag ng samahan ang pundasyon ng Calleja Sisters. Habang kulitan nagpapalapit sa magkapatid na NU Bulldogs na sina Rev at Cham. I'm Rev Diputado. I'm 22 years old. I'm a marketing student. I'm Mark Jupper Diputado. I'm 20 years old and I'm a financial management student.
Rev kasi parang shy type kasi tayo. Pag hindi niya close yung tao, parang hindi siya nakikipag-usap. Parang tahimik lang siya. Pero pag close niya na yung tao, may kalog din tayo. Para kumakanta lang bigla. Si Chami, siya yung pinakamakulit sa amin. Lagi kaming nagsasama nito pag makain, ganun. Halos everyday kami kasama. Bata pa lang ay nahilig na ang dalawa sa basketball. Simulat sa pool, hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Yung family namin mahilig sa basketball. Tapos yung province kasi namin sa Dumaguete, kung saan kami nakastay, lahat kasi ng mga bata doon mahilig maglaro basketball. Kahit sobrang init ng araw, naglalaro kami. Tapos parang nahiligan na namin maglaro. Parang na-in-love na kami sa larong basketball. Mga grade 3, naging varsity na ako sa amin. Kaya naman ay malimit mag-away sina Rev at Cham sa loob at labas ng court. Yung advantage ko, nakasama ko kuya ko sa team, may guide ako. Nagpapaturo ako sa kanya palagi kung ano yung mga tamang gawin. Kasi minsan, pag nagugulan ako, wala akong nalalapitan kundi siya lang. Siyempre yung advantage, yung mga mali namin, pag-usapan namin kasi lagi kaming makasama. So, ni-improve namin yung mga mali. Sa practice naman, parang compete lang. Parang, kasi same kami ng position point guard. Pero minsan, pag may tanong, nagtatanong ako sa kuya kung anong mga tamang gawin ko. Hinahangaan ng kapwa NU Bulldogs ang magandang samahan ng Diputado Brothers. Whether on the court or off the court, Rev and Chami are always about their business. They come in and they know whether to be serious about when it comes to practice, when it comes to school, and they're people I can also look up to, and we help push each other. I'm glad to have these two by my side. Diputado Brothers, you guys keep grinding. We're gonna do big things. We have a lot of years together, and looking forward to playing along you guys. From the perimeter. What a cut by Diputado. Diputado, yes! That was a great beat there. Parehong pangarap ni Rev at Cham na makapasok sa professional league, pero top priority pa rin nila ang makapagtapos. Again gets a touchdown for NU, the Bulldogs. Siyempre pangarap ng family ko na maging professional kami, pero kailangan ko din makapagtapos ng pag-aaral, yung importante ko. Kasi yung basketball di habang buhay ko. Focus muna sa basketball para makamit namin yung dream namin na makalaro sa PBA. Tapos yung isang goal ko din makagraduate dito sa NU para sa future ko. May paalala naman sina Rev at Cham sa isa't isa ngayong magsisimula na naman ang bagong season ng UAAP. Kay Chami, dapat kailangan maging disiplina siya. Basketball niya, maging hardworking. Sa kuya ko naman, pagpatuloy mo lang yung sipag na ginagawa mo. Kasi dyan ko tinitignan lahat, ginagaya lahat. Saka huwag kang mag-give up, kaya mo yan. Magkakapatid na pinagbuklod di lang ng dugo, kundi ng hilig sa sports. Para sa Calleja Sisters at Diputado Brothers, di lang magandang samahan ang kanilang puhunan. Handa rin nilang sabay suungin ng buong puso ang anumang pagsubok sa kanilang laban. Pagiging matatag sa mga pagsubok at pagpapakita ng respeto sa kapwa. Ito ang mga bagay na hinuhubog dito mismo sa National University. Pagkalinga sa kapwa at pagmamahal sa bansa. Yan ang mga aral na bit-bit ng isang proud nationalian. Ako si Robert Domingo. Ako naman si Gretchen Ho at ito ang University Season 2!